Mag-iisang taon na mula nang yanigin ng malakas na lindol na sinundan pa ng mapaminsalang tsunami ang bansang Japan. Ano na kaya ang sitwasyon ngayon sa mga lugar na nasa lanta? At kamusta na ang mga kababayan nating nandoon? Yan ang tinutukan ni Cara David. Hindi malilimutan ng mga Hapon ang March 11, 2011 o 3/11 kung kanilang tawagin. Sanay man sila sa lindol, iba raw ang delubyong dumating noong araw na iyon. Sa lakas na magnitude 9.0, ito na ang pinakamalakas na lindol na tumama sa Japan. Makalipas ang ilang oras, isang panibagong delubyo ang tumama pa sa kanila. Gahiganting tsunami ang lumamon sa mga syudad. Halos 20,000 katao ang namatay noong araw na iyon. Halos isang taon makalipas ang Great East Japan Earthquake, binalikan ng eyewitness ang ilang lugar sa Japan na pinakasinalanta ng lindol. Kasama ang TV Iwate, isang TV station sa Japan, nagtungo kami sa syudad ng Rikuzen, Takata. Kilala noon ang Rikuzen, Takata para sa mga resorts, malls at establishmento dito. Ang kalsadang nilalakaran ko, dati palang main street ng syudad. Dati hile-hilera ng bahay at gusali ang kalsadang ito. Pero ngayon, animoy disyerto na ng yelo. Ang mga gusali, winasak ng lindol at tsunami. Ang mga bahay at ari-arian, inanod sa kung saan-saan. Ang buong syudad, halos binura sa mapa. 1,300 na tao ang namatay sa syudad na ito. Mistulang ghost town, walang naiwan kundi bundok ng basura at alaala. Ang lamig dito. Pero nagpapadagdag dun sa lamig yung thought na dati buhay na buhay itong lugar na to, pero ngayon parang na siyang disyerto. Walang katao-tao. Ilang Pilipino ang nakatira sa Rikuzen, Takata ng maganapang 3/11. Pero di lamang mga bahay nila ang nawala, kundi pati ang kanilang trabaho. Kaya ang ilan, sa bundok ng basura nakikipagsapalaran. Natangay ng mga tsunami na mga basura, yung nasa kalsada. O iyon ang trabaho niya, nag-aano sila yung, halimbawa, puro plastic, itatabi, tapos puro bahoy, itatabi, puro bato. Ganon, tapos i-recycle yun, gagawing lupa. Hirap man ang buhay nila ngayon, naubos man ang lahat ng kanilang pinundar, malaki pa rin ang pasasalamat nila at nakaligtas sila sa sakuna. Ang mahalaga raw, buhay sila. Maswerte rin daw sila dahil hindi tumitigil ang gobyerno ng Japan sa pagkalinga sa mga nasalanta ng lindol. Hindi pa pinahihintulutan ng gobyerno na magtayo ng mga bagong bahay sa Rikuzen, Takata hanggat di pa siguradong ligtas ito. Kaya binigyan muna ang mga tao ng temporary shelter. At kahit halos isang taon na ang lumipas matapos ang lindol, patuloy pa rin ang pagdating ng relief goods. Unti-unti na rin nagtatayo ng mga bagong structure. So this is the first winter after the tragedy. So maraming mga staff na wala pa rin yung mga tao. So patuloy yung pagtulong nila sa mga biktima. Batid nilang matatagalan pa bago muling makabangon sa lindol ang Japan. Pero hanggat di nawawala ang malasakit sa kapwa, hanggat di nawawala ang kanilang pananampalataya, batid nilang sisibol muli ang buhay mula sa lungkot at lamig. Mula dito sa Japan, Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Napapasok lang na balita, hindi pinagbigyan ng impeachment court ang hiling ng prosecution na ipasubpina ang ilang maestrado ng Korte Suprema. Bago niyan, naungkat na rin sa paglilitis ang ilang bank account umano ni Chief Justice Renato Corona, pati halaga ng deposito idinatalye. Mula sa Senado, Nakatutok Live, si Pia Arcangel. Pia! Mel, kalalabas nga lang ng desisyon ng Senado na umuupo bilang impeachment court na huwag ipasabpina ang 4 na mahistrado ng Korte Suprema. Ilan sa mga nabanggit nilang dahilan ay ang rules of confidentiality kung saan ituring daw na parang executive session ang mga sesyon na isinasagawa sa Korte Suprema kung kaya't hindi maaaring tumestigo ang mga mahistrado tungkol sa mga napag-usapan o naganap sa loob ng isang particular na sesyon tulad nito. Bukas sana o sa mga araw na ito dapat sana
a-appear o tetestigo ang mga maestrado, pero dahil nga sa desisyong ito, hindi na nga ito matutuloy. Samantala, kanina rin, Mel, ay 5 bank account ni Chief Justice Renato Corona ang inusisa sa impeachment court nang humarap na sa Senado ang presidente ng PS Bank. Idinetalye ni Pascual Garcia III, ang presidente ng PS Bank, ang nilalaman ng 5 peso account na nakapangalan sa punong maestrado. As of December 31, 2007, nasa mahigit 5 million pesos ang laman ng isang bank account, at kung ikukumpara sa SALN ni Corona para sa taong iyon, nagdeklara lamang siya ng 2.5 million pesos in cash. Noong 2009, nasa 8.5 million pesos ang halaga ng balanse ng isang account, at sa kanyang SALN, nagdeklara lamang siya ng 2.5 million pesos ulit na cash. Taong 2010, 2 bank accounts ang may ending balance na nagkakahalaga ng 19.6 million pesos. Kumpara sa kanyang SALN ng 2010 na meron lamang daw siyang cash na 3.5 million. 5 bank accounts pa umano ni Corona ang pinasapina, pawang mga dollar deposits, kaya hinanap ito ng prosekusyon. Pero hindi dinala ni Garcia ang mga dokumento patungkol dito sa mga dollar accounts. May pending motion daw kasi sila sa Korte Suprema at natatakot siyang masampahan ng kasong kriminal. Labag kasi sa law on foreign currency deposits ang pag-usisa sa foreign bank accounts ng isang individual. Samantala, pinag-usapan kung dapat bang i-contempt si Garcia dahil sa hindi pagsunod sa utos ng korte, at nagkasundo sa ngayon ang mga senador na bigyan muna ng pagkakataon na magpaliwanag si Garcia sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na ipaliwanag sa isang written document ang dahilan ng kanyang hindi pagsunod sa sabpina ng impeachment court. At inaasahan nga bukas, Mel, na dadalo muli si Pascual Garcia ng PS Bank para ipagpatuloy ang direct examination sa kanya, at para na rin malaman ang desisyon ng korte kung ano nga ba ang kahihinatnan, kung dapat nga ba siyang i-contempt o hindi. Mel? Maraming salamat sa iyo, Pia Arcangel. Muli namang inungkat sa paglilitis ang pagtungkol po sa pabago-bago umanong pasya ng Korte Suprema kaugnay sa kaso ng grupo ng flight attendants. Isa sa mga ipinunto ay kung bakit si Chief Justice Renato Corona lang ang napupunteriya. Gayong ang nasabing desisyon ay ginawa ng buong Korte Suprema. Mula sa Senado, nakatutok live si Ruth Cabal. Ruth? Sa kabila nga ng ilang mosyon itong kampo ni Chief Justice Renato Corona na kumukwestiyon sa ilang desisyon nitong impeachment court, umusad pa rin ang pagdinig ngayong hapon. Tuloy ang pagtalakay sa Article 3, partikular ang isa sa mga pangunahing basihan raw nito, ang umano'y flip-flopping o pabago-bagong desisyon ng Korte Suprema. Nasa sentro ng usapin ang kasong napanalo na raw ng FASAP o Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines ng 3 beses. Pero muling pinabuksan ng Korte sa kabila ng pagiging final and executory ng desisyon nito. Tanong ng depensa, bakit si Corona lang ang punteriya ng prosekusyon sa isang desisyong ginawa ng SCN Bank o buong Korte Suprema? Opo. Basta galit lang kayo kay Chief Justice Corona? Hindi naman dahil galit lang. Doon siya lang yung kakaibang sitwasyon. Dahil nag-inhibit siya lang yung justice na nag-inhibit sa mga previous decision ng FASAP. Nag-participate siya sa recall at nag-inhibit muli. Again, naghahabol ba kayo ng damage dito sa kaso nito? Kaya nyo sinabing nagdamdam kayo, nag-emotionally involved kayo, ganito and so on? Wages po ng mga kasamahan namin. Hindi, kayo po. Hindi ko tinatanong yung kasamahan ninyo. Hindi nyo kayang sagutin yun. Hindi po. Punto ng depensa, hindi naman binago ng Supreme Court ang naunang desisyong nagbabalik sa trabaho sa mahigit 1,400 na flight attendants at nagpapabayad sa PAL management ng 2.4 billion pesos. Nagpasya lang itong muling talakayin ang pangalawang motion for reconsideration ng PAL. There is no revocation of the original decision because what is in controversy here is the withdrawal, is the denial of the second motion for reconsideration, and it is still pending before the Supreme Court in Bank. So sa ngayon, yung desisyon na naging pinal ay nabuksan muli. Opo. At in fact po, hindi po siya pwedeng ma-execute ngayon. Salamat Walang po. entry of judgment po hanggang ngayon. Pero tila hindi kumbinsido ang ilang senator judges sa papel daw ni Corona sa usapin sa pagitan ng PAL at FASAP. Impeachable din lahat ng ibang justices na they reopen the case that's supposed to be closed. Hindi po namin sinasabi yun sa ngayon. Hindi po yun naging bahagi ng aming paghahanda. The reason ay kailangan ipakita nyo Apo. kung bakit si Chief Justice ay kailangan ma-impeach
Samantalang desisyon to ng buong korte. Pinagsumita na lang ulit ng legal memorandum ang prosekusyon para palawigin pa ang sagot nila sa isyung ito. Kasabay nito, giniit na rin muli ng prosekusyon ang aksyon ng impeachment court sa request nilang ipasabina ang ilang maestrado ng Korte Suprema. Arnold, pagkatapos nga niyang testimonya nitong FASAP ay sinuspenda muna ng Korte yung diskusyon dito sa Article of Impeachment number 3 dahil sa ngayon wala nang iba pang maiharap na testigo ang prosekusyon kaugnay niyan. Arnold? Maraming salamat, Ruth Cabal. Susunod, pananampalo mano ng pulis sa isang binatilyo sa Tondo. Nakuna ng security video. One holders ng Prudential Life Plans sumugod sa tanggapan nito sa Makati. Kasunod ng utos na tigil bayad muna. Senadora Miriam Santiago may mga ibinidang bagong hirit. Ang NAP parang bayad siya kung saan hindi nasusuklian. At jackpot sa 655 Grand Lotto, mahigit 230 million pesos na ang mga tumataya ulit sa mga outlet. Dito na kayo sa parating winner, ang 24 oras.